Magluluto tayo ng buttered garlic na tahong. Pakukuluan ko lang tong tahong na to hanggang sa bumuka na siya. Tapos pagkatapos nun pwede ko na siyang himayin isa-isa. Dapat dito pagkulo niya papatay na yung apoy para yung tahong natin hindi siya ma-overcook. Magpe-prepare lang ako dito ng bawang. Dinamayan ko yung bawang, bali 2 puso yung ginamit ko. Pipinuhin ko lang siya ng pinong-pino. Bali ginamit ko lang tong manual na panggayat ng ating bawang. After nito, prepare ako ng 3 pirasong sibuyas at saka ng luya. Yung luya na yan, gagayatin ko lang siya ng pahaba-haba. Itong luya, medyo marami rin yung ginamit ko para talagang mawala yung lasa ng tahong. Na-prepare ko na yung mga gagamitin ko sa paggisa. Bali, ang gagawin ko naman susunod ay hihimayin ko yung tahong. Tatanggalin ko na sa shell para madali siyang igisa, madali siyang haluin. Pwede rin naman na ilutuin siya ng michel, pero sa akin kasi gusto ko wala na siyang shell para mabilis lang din siyang maluto at madaling kainin. Ayan, nahimay ko na yung tahong, 2 kilo yan. Mag-start ako mag-isa, naglagay lang ako ng butter, antayin ko lang siyang mag-melt lahat, tapos lalagay ko na yung bawang. After ng bawang, ang susunod ko na ay ang luya. After ng luya, yung sibuyas naman. Tapos bali tapos na mag-isa, ilalagay ko na yung oyster sauce. 3 tablespoon lang yan. Next, lagyan natin ito ng asin, paminta, at saka konting betchin. Lalagyan ko rin siya ng 2 isda para naghahalo yung lasa ng tahong at lasa ng isda. 2 piraso lang yan. Next, ilalagay ko na ang aking tahong. Yan, mikis-mikis lang ni Insan yan. Pakukuluan ko lang yan ng bahagya at mabilis lang naman maluto yan. At saka lalagyan ko ng konting asukal. Depende sa inyo kung anong gusto nyo lasa. Sa akin kasi gusto ko yung medyo may tamis. Hindi ko na pala nilagyan ng sili yan kasi yung iba sa amin ayaw naman na may sili at hindi sila kumakain ng masyadong maanghang. Ayan, luto na ang ating